Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang suspensyon ng planong rehabilitasyon ng EDSA para makahanap ng mas magandang paraan upang maging mabilis at hindi ganong makaabala sa mga commuters. Ang pag-overhaul ng halos 24 na kilometrong lansangan ay orihinal na itinakda sa June 13 at inaasahang tatagal ng 2 taon. Ngunit, ipinagpaliban po ng Pangulo bilang tugon sa panawagan ng publiko. Ayon sa Pangulo, ang EDSA Rebuild ay isang magandang proyekto. Ngunit ang 2 taon ay isang malaking sakripisyo. Masyadong mabigat at hindi katanggap-tanggap sa mga motorista. Inatasan ng Pangulo ang DPWH at ang DOTR na bumuo ng isang plano para paikliin ang oras ng pagkukumpuni mula sa 2 taon ay gawin itong 6 na buwan hanggang 1 taon na lamang sa tulong ng mga makabagong teknolohiya. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi, hi, hi. Take a little walk Maganda morning. across the Lame. Lame. where the viaduct looms. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? How's your weekend? Yon. Kayo ba'y inulan? Nakaranas ba kayo ng mga pulo-pulong dagliang pagulan, pagkulog at pagkidlat? At malalakas na Oo. pagulan, ha? Malakas yun, ha? Tagulan na ba? Ang magandang Yun ang, sagutin na ng Pag-asa. Kanina, papasok tayo dito. Umulan Oo, umulan na naman. malakas. Pero pag dating dito sa DCRH, Oo. Umulan ba? hininaan. Diyan sa bandang pagpasok mo ng Roas Boulevard, Cumbachero, Bumuhos. napaka-dilim, di ba? Ayun, saktong-sakto, tapat ng US Embassy, bumuhos
oras na. Kaya hindi ko namalayan, awang-awa ako dun sa mga Hindi ko na- nagja-jogging. Hindi ko namalayan. Sa lamig, ano? Nakatulog yata ako ng mas mahimbing. Tapos kumbachero, yung mga nakapila sa US Embassy para Ay, sa nako. interview siguro Oo nga. ng, sa kanilang visa application, nako, inulan. Kumakanta sila ng basang-basa sa ulan. Dapat Kawawa wag na po naman. tayong aalis ng bahay natin na walang payong. Ayun, O dapat lagi pananggalang ng sa ulan. O kapote man lang, ano? Kapote. Oo. Ayan. Ala, tagulan tayo eh. isinimbolan niya ng mga pag-ulan na yan itong weekend. Kahit doon sa lugar na pinuntahan namin kung Batsero, sa Subic, Olongapo, nako, ang lakas. Lakas ng ulan. Ang Sa lakas Nueva ng buhos. Nueva Ecija, malakas Oo. ang ulan. Pati kumbachero. yung mga dumalo sa second reunion ride ng Highway Patrol Group, mga nagmotor ay basang-basa. Oo. Yan ang susunod na po problemahin natin dahil umuulan na ito naman. Oo. Baha. Baha, ayan. Baha na naman. Talaga. Meron na nga mga nakaranas kaagad eh. Di ba? May mga saan ba yung kanina binabalita ni Angelo na sa Hagonoy, Bulacan. May namatay pa na kuryente. Ay, grabe, Oo. Dahil pinasok ng tubig yung kanilang bahay, meron palang extension cord na Naku po, nakasaksak. nanang ko Na po. kuryente natutulog. Pati yung alagang hayop, yung aso. Pambihirang pati sa Naku, kawawa naman. dapat ano. change mode na tayo. Oo. Yung Change mode na. yung napakainit na panahon na talagang katakot-takot ng Oo. extension, saksak dito, saksak doon. Oo. Nung pala, yung nangyari na yan, kamo, may live May kuryenteng, may extension cord. extension cord din. Ganun nga din. ayun, Trobolite, ang tawag ng Talaga. iba dyan. No? Naku po, nanang ko po. Change mode na tayo. Papunta na tayo sa Tagulan, pati yung mga paligid natin. Ayus-ayusin na natin ang mga bubong natin. Kung baka may mga butas-butas na yan. May pagkakataon pa, buti na lang. Ayusin may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Ayos ba, Kuya Elber ngo? Para sa bubong na Elegante na. Elegante. inyong kailangan. Mag-cherry loom, pre-painted ka na. Tingnan mo na yan. Oo. Tinawagan Kung kailangan ko na talagang sa araw palitan. si Kuyang Art Gonzales, si Engineer Art Gonzales. CDE. Si DE Art Gonzales dito sa Quezon City. Sabi ko, pinadala ko pa nga sa kanya yung picture eh. DE, sabi ko, itong Imbornal, punong-puno ng mga debris. Oo. Yung bang parang ang kumbatsero, ang tagal na. Oo. Sabi ko malapit na tag-ulan, baka pwedeng mabakbak, malamang maraming ganon. Yung bang nasisi ko patuloy yung tupad eh. Oo, yung tupad. Nasisi ko patuloy kumbatsero dahil maraming mga nagwawalis-walis dyan Oo. na bagamat yung iba alam naman yung ginagawa, yung iba hindi. Oo. Yung wawalisin yung kalsada, pupudpudin yung kalsada na yan. Tapos itataboy lang doon sa butas. Oo. At tapos may lilitaw na babae doon sa butas. Ay, ano ba yun? Napagsunod-sunod na natin yung kwento. Di pupunta lang doon sa Imbornal, titigas na yan. Oo, Titigas, totoo lalo yun. na kung simento pala yung winawalis-walis na yan, na haluan mo ng tubig. Nakaw, tumigas. Kaya nga, kumbatsero, ngayon, sigurado, yung dinadaluyan dapat ng tubig ng tuloy-tuloy, Oo. malamang problema yan. Ngayong panahong nag-uulan na. Yan. Kaya dapat talaga nag-i-inspection na. Pinupuntahan na yan ng mga kababayan, mga barangay siguro. Barangay, oo. Mga barangay officials dapat na kumilos dyan. Itong nakaraan, nabanggit mo, pinag-usapan natin yung mga imbornal na yan at nabanggit natin si DE Art Gonzales. Nag-text itong si Colonel Freddy Ergo. Sabi niya baka pwede ring inyong mabanggit itong lugar ng bandang Masambong at Prisco, Yan. Talayan area. Oo. Diyan sa may Araneta. Yes. Diyos ko po, konting ulan lang, Baha. pataas na kagad ang tubig. Dahil nga yung Imbornal, kumbatsero. Oo, sana raw mabigyan pa. Sakop pa ni DE Art? Hindi, malayo palagay ko, iba na na yun. yung Ano? kumbatsero. Kung sakop lang ni DE Art Gonzales yan malamang, pwede nang na-action na kaagad yan. Sino kaya district engineer dyan? Tanungin natin kung sino ang district engineer dyan. Pero ang totoo nun, tama ka kumbatsero kung magkaminsan naisisisi pa natin sa national government, Oo. yung problema na ganyan, samantalang yung mga barangay lang,
yakang-yaka na sana. Dapat barangay lang, tapos na yan Tapos na problema. Oo. Ang lalaki pa Ay, naman nako. ng pondo ngayon sa barangay, kumbatsero. Talaga, kaya nga lahat ngayon gusto maging barangay chairman eh. Talaga, lalo na't malapit na eleksyon. Oo, ayan, December, may Meron na eleksyon. naman. Naku po, inang, ayan na naman. Ang EDSA rebuild ay sinuspinde, pinagpaliban. Ano bang, pwede bang makipag-usap tayo sa, ano bang gagawin talaga dyan sa EDSA? Yan ba lalagyan ng panibagong layer? Panibagong, kumbaga, may elevated EDSA ba na gagawin? Sana nga, may ganun napakamahal pala eh. 8.7 billion pala yan. Para apaka mahal naman ng rebuild na yan, ano. Baka lalagyan na ng kusina yung EDSA. Oo. Total, sabi, parang dito na tayo nakatira eh. Oo, ganun pala kamahal yung EDSA Yung rebuild na yan. rebuild na yan. Di ba, ano lang yan? Asphalt overlay lang yan ang gagawin dyan? Mukhang ang gagawin nila kumbatsero dahil nagsawa na yata sila sa road reblocking na tinatawag na pakonti-konti, kapiraso. Halimbawa mga 20 meters, 30 meters, isasara ng biyernes ng gabi, bubuksan ng Lunes ng madaling araw. Okay na yun. Road reblocking na tawag doon. Sa haba ba naman ng EDSA na yan, pagka magaling na yung ni road reblock na yun, sira na naman ulit. yung kasunod. Nako. Kaya ang sinasabi nila kumbatsero, siguro tanggalin natin yung buong EDSA na yan. Palitan na natin ang buo at pati na rin yung tinatawag na may pavement, siyempre meron ding imbornal. Nung marinig ko tong presyo, 8.7 billion? Aba parang nga pala tayong gumawa ng bagong EDSA, ano? Parang ganun, napakamahal niya Ano EDSA kaya? rebuild. Si Mario Joseph, ano? Magkano ba yung talo pa ba niya yung Senate building? Yung Senate building, nagsimula yan sa 8 billion. Ngayon yata 98 billion na yata 98 yan. billion na, napakamahal na nung Panginoon kong buhay to. Baka naman tama, mabuti na lang at pinagpaliban. Sinabi ng Pangulo na i-postpone muna para mapaghandaan ng gusto. Kaya yung mga nervyos, alalang-alala, uneven, dahil dyan sa gagawin sa EDSA na yan. Relax muna kayo. Magpa-relax muna kayo. Chill muna. Chill muna. At suspended yan for, gaano ba katagal? For another month. Isang buwan. Suspended for another. Pwede rin namang dagdagan pa yung Pwede suspension pa rin na yan. dagdagan na yan. At baka may maisipan silang ibang paraan na pwede nang gawin dyan. Yung sabi mo nga kanina, kumbatsero, ang MMDA ay kinancel na rin ang odd-even scheme. Ang odd-even scheme. May mga nagtatanong din. Kagaya ni Bailon. Ngayon! Sabi ni Bailon ngayon, bossing, yung NCAP suspended na rin. Ba't mo naman kako naisingit-singit yung NCAP? Hindi kasama yung NCAP. Yun nga yung sinabi ko, hindi kasama yan. Alam mo, sinagot sa akin, hindi ba ang sabi ng Supreme Court, kaya nila dinesisyonan yan dahil dun sa petisyon ng Office of the Solicitor General na At ng MMDA. Na magkakaroon kasi ng EDSA rebuild, kaya dapat apurahin ng ang TRO dyan sa NCAP. Oo nga, no? Kaya sabi ko, iba talaga pag nakikinig ka ng balita Oo nga, ano? Makakasama ka sa kwentuhan Oo nga. Ito ngayon ang banner story ng Philippine Daily Inquirer. Supreme Court asked to reconsider lifting no contact TRO. Tinan mo na. Ibig sabihin, pati yung TRO pinapalift na din. sa LGUs. Sa LGUs na rin, isama na rin. Ganon. Ayan, So tuloy ho yung NCAP. Kahit na may postponement kahit ng may rebuild. postponement ng EDSA rebuild. At nakita naman natin talagang umayos Oy, may utang sa atin si chairman Yung lechon Yung lechon. lechon, kapag ka daw bumaba sa 100 na lang ang violators na nahuli ng NCAP A-day, magpapalit yun siya. magpapalit yun daw siya. Ano kaya ang latest ng MMDA nitong mga nakaraang araw per day? At ang laki, nakikita natin sa mga video, talagang nagkaka-traffic pa rin, pero
gumagalaw naman. Gumagalaw na. At siguro pati lang sa aksidente, kumbatsero. Sa susunod yan ang itatanong natin kay Chairman. Bukod sa monitoring ba ninyo umayos yung traffic? Lumuwag ba o nakatulong ba para gumalaw ang traffic? At tas pangalawa, kung nabawasan ng aksidente. Ayun, Yun ang pinaka-importante. Napaka-importante ng mga tatlong elemento na yun na binanggit mo, Na dahil kumbatsero. sa sumusunod sa batas, ang mga driver dahil alam nilang may nakakakita sa kanila sa itaas. Sa taas, May nakatingin sa kanila sa itaas, yung camera ng NCAP, nabawasan ba ang aksidente? Aksidente, Umayos ba ang traffic? Oo. Ayan, oo. Ang laking bagay kasi, kumbatsero, halimbawa lang, kumbatsero, yung yellow box na tinatawag, Yellow box yung sa mga intersection. Oo. Ang daming hindi iniintindihan. Oo. Maaring may abusado na ayaw intindihin yon. Maaring namang meron tanga. May tanga lang talaga. Tama sabi ni Senator Tito Soto. Yung sinasabi ni Tito Sen. Dati ako, buisit ako. Dahil ang alam ko, ang akala ko, nilalabag talaga. abusado lang. Nung marinig ko si Tito Sen, oo nga no. Merong mga tanga na nagmamaneho. Hindi nila alam. Hindi nga nila alam. Ano ba yellow box? Sa intersection po kasi, kapag yellow box, dapat libre lagi yun. Libre po, dapat lagi yan. Ngayon, kapag ka po may NCAP na, at ngayon alam na nung... At tumungtong ka ron. Tumungtong ka doon. Habang naka-traffic, naka-red light, naka-red light. stepping on the line ka. Stepping on the baseline ka. Yari ka. Ang mahal ng bayad doon. Ang mahal ng bayad doon. So, ngayon, nagiging conscious ang mga tao. Kapag ka kasi binarahan mo yon, halimbawa, nakago na yung kabilang side, yung kabilang cross, tatawid doon sa kalsada, barado na, hindi na, magkaka-impacto na doon, ano? Talaga. Pero ngayon, dahil sa conscious ka na, hindi mo nababarahan yon, dadalo yung traffic ko kahit na mabagal pa nga. Totoo Ang yan. importante, umuusad eh. Sa ating nga sa LA sa New York, ay balasubas ng maraming driver doon. Pero ang mapapansin mo, dumadaloy. Umaandar pa rin, Yun ang hindi importante. nagkaka-bottleneck. Naalala ko tuloy nung kahapon, itong weekend nga, nung mapunta kami ng Subic. Pagdating sa Subic, si Parcon, ngayon, ay sumusunod sa... Yung bang yung first in first out sa mga intersection. Tama. Walang traffic light Walang nakatingin. Walang nakatingin. Yung pag ikaw ang naunang dumating doon sa kanto sa intersection, ikaw rin ang unang first abante. to stop. First to go. First to stop, first to go. Sinusunod. Aba. Kahit walang traffic enforcer na nakatingin. Tama. Kasi kailangan talaga na alam ng tao na may nagpapatupad ng batas. At kapag ka hindi mo sinunod ang batas, yari ka. Talaga. Mukhang ganun ang kailangan natin kaya napaka-importante po nitong may nakatingin sa taas. Ang May importante matang nakatingin sa itaas. Mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Oras po natin. Achi, Mr. Jelam Tang, welcome back sa trabaho, mga congressman, mga senador. Ay, balik na ba? Balik trabaho, June 2, meron silang 2 linggong natitira para sa 19th Congress. Yung mga graduating, ibig sabihin yung mga hindi nanalo sa kanilang re-election pero congressman pa rin o senador pa rin matatawag, isulit nyo na. O kaya yun, tapos na rin. Yung mga tapos na yung term. Isulit yun na itong 2 linggo na to na natitira para maipagsilbi sa bayan. At yung iba namang talagang may pagkatulisan, isulit yun na. Ayan. Para makahingi pa. May mga ganun kasi Total naman patapos na ako at hindi naman ako nanalo. Isasagad ko na. Talagang susulitin na. So 2 weeks, ngayon po, huwag nyo asahan na mayroong impeachment. Wala raw. Na-move ng June 11. So patapos na yun. Teka muna, June 11, kinabukasan nun, June 12 ba? Wala na. Engineer Tony Nanggel. Engineer. Kinabukasan nun, pula sa kalendaryo. June 12. So last day, sa last day ng... Thursday yan, kumbatsero. Ipit ang Friday. Ganun ba? Nauna ako Nauna ka alam ko, alis ka na lang 9 pa lang pala. 9 pa lang. Birthday pa ni nanay, alis ka na Oo nga pala. Si Nanay Benny, birthday.
Oras po natin, achi, ahya, Mr. Jalomtang, lakyam diap sahon, 6:23 ng umaga. ACS Balita, susunod na! ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, June 2, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pay 1, get plus 3 free rides sa MRT 3. Paano raw? Pay 1, get Plus 3. rides sa MRT 3 at LRT 2 tuwing linggo inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos. Online patient appointment system ng DOH umarangkada na. Walang gutom program ng DSWD naging epektibo. Dagdag bawas sa produktong petrolyo nakaamba bukas. VP Sara, inihalin tulad ang impeachment sa kanya sa pagpapapako sa krus. Mister patay sa 10-wheeler truck sa araw ng libing ng misis. Naku. Anak, sugatan. Mario Joseph naman. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Good news! Ang sumalubong sa mga commuter sa unang araw ng Hunyo. Ito'y makarang ilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pamilya 1+3 promo sa lahat ng major rail lines sa bansa, kabilang na ang MRT 3 at LRT 2. Bahagi ito ng nagpapatuloy na aksyon ng gobyerno para maibsan ang gastusin sa pamasahe ng mga pamilyang Pilipino at isulong ang pagkakaroon ng quality time tuwing araw ng linggo. Sa ilalim ng Pass 1+3 promo, isa lamang sa 4 na miyembro ng pamilyang sasakay ng tren ang kailangang magbayad. Oba! Teka nga, maisama nga si G-Boy, si Gerard, tsaka si Jean. Oo, pwede. Para 4 kami. Isa lang magbabayad. Ako lang ang may bayad. Oo, Diba? oo. Maganda yan. Paglinggo. Paglinggo. lang. Oo. Ngunit paglilinaw ni Transportation Secretary Vince Dizon, ang naturang promo ay hindi lamang limitado sa magkakapamilya. Oo. Uy, kundi maaari ring gamitin ng mga magkakaibigan. Ayun. Ayos pala, no? Magjowa. Magjowa. Pwede rin, ano? Wala rin Pwede ba plus 1 lang? plus 1, 2 lang. Kung hindi 3. Oo. Halimbawa, ako, tapos isa lang kasama ko. Pwede kaya yon? Oo nga, no? Oo. Baka naman pwede. Kung plus 2. Mas nakatipid ka nga. Mas nakatipid nga sila ron eh. Oo. O mahigpit ito. Baka naman mahigpit ito kung batsero. Baka. Hindi pwede. Dapat 3 kasama mo. Kailangan 4 kayo. Dapat 3 libre. Ayaw namin ng 2 lang. Wala rin anyang kailangang ipresentang anumang ID para maka-avail ng Pass 1+3 promo. Gate ni Secretary Dizon, mananatiling committed ang pamahalaan sa paglikha ng mga aksyon na makatutulong upang gawing mas abot kaya at accessible ang pampublikong transportasyon. Actually, maganda to kung batsero, especially yung mga kababayan natin na hindi nyo pa natitikman ng MRT at saka LRT. Yung bang nakikipagkwentuhan lang hindi ka man lang makasama sa kwentuhan. Kukwentuhan na yung mga tao tungkol sa MRT 3, saka, mas maayos na yun ha. Hindi mo alam, ano? Hindi mo lang sabi. Mas mahirap yung ikaw yung taga DOTR, pag natanong ka, hindi mo alam. Lalong matindi yun. Kaya tama itong ginagawa ni Secretary Vince Dizon eh. Siya mismo yung sumasakay, nakikita niya, nakakahuntahan mismo niya, at isinama pa niya ang first family. Ang Pangulo, si First Lady, tsaka yung mga anak. Yung mga anak. Palagay ko, ngayon lang din ulit nakasakay Malamang. mga yan sa MRT. At saka pagka binalikan mo yung kasaysayan ng
ng LRT1, kumbachero, yung unang linya natin. Panahon pa ni tatay niya yun. Tatay niya yan at yung nanay niya ang talagang nagpumilit dyan. Oo. 1984, kung di ako Tama. nagkakamali. Oo. Yun yung maaaring ituwid niyo po kami. Pero panahon ng tatay niya yan. Oo. Oo. Tama, ano? Yung mga hindi pa nakakasakay ng MRT, LRT2 hindi LRT1 na may libre kasi ang nagpapatakbo ng MRT3 saka LRT2 gobyerno. LRT1, private yan eh. Private ngayon ang operator niyan. So subukan ninyo ang matikman naman ninyo. Ang lamig po ngayon sa MRT, maniwala kayo. Magrereklamo kayo ngayon. Sana nga mas ano na eh. Maidugtong na yung LRT sa MRT3, ano? Baka naman na kahit na hindi pa tapos yung common station, baka pwede nang Isasampa lang naman na isang ganun pa lang yan, di na ba? gano'n, no? Secretary, lang naman yun, mamaya nga itanong natin kay Secretary. Baka naman pwedeng kumuha lang ng kaprasong bakal, kumbatsero, ilagay lang doon, no? Ganun, tapos patawirin na rin yung Patawirin train. na, pwede. Ganun sana. Talaga, para napakasimple. Pero napakatagal na po niyan. Matagal na po nating pinapangarap na maging magkarugtong ang mga linya na yan. 6:33 ng umaga, maaari na raw pong magpa-schedule online para sa medical check-up ang mga pasyente sa Metro Manila sa 3 ospital sa Maynila. Aba, ayos yan, ito matapos ilunsad ng DOH ang online patient appointment system para gawing mas maginhawa ang konsultasyon sa mga pasyente. Aba, Ayon kay- nakauwi na ba si Secretary? Oo nga, ano? Magandang tanong yan, kumbachero. 28 times na bumiyahe abroad. Naka-business class pa. Wow! Kasama yung pamilya. Talaga naman. Yan po yung mga aligasyon. Yung 28, confirmed na yun, confirmed. Pero yung mga kabit-bit pa yung pamilya, yung na Iba may pa yun, naka-business class. Iba pa yun. Oo, Iba pa yun. Dahil, Tapos ngayon, si Health Secretary Ted Herbosa, kumbachero, maaaring niyang sagutin to. Secretary, pakisagot nyo nga ito. Nagwa 1 million signature campaign daw kayo para huwag kayong mapaalis dyan sa DOH. Ba't naman? Ano to? ba't Kampanya? kailangan yun? Ano Ba't yan? yun naman ano ba yun? Ang Pangulo ba mahinang ganun ba tingin nyo sa Pangulo? Madadala ng mga pirma-pirma na ganyan? Ano ka? Chacha? Chacha ba to? Signature campaign ba ito? Pambirang pates. Balik tayo sa balita. Sa ngayon, bukas daw po ang online patient appointment system sa 3 ospital ng DOH sa Maynila, kabilang ang Jose Reyes Memorial Medical Center, San Lazaro Hospital at Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Maaaring makakuha ng appointment sa loob lang ng 2 hanggang 3 minuto gamit ang nasabing sistema. Yun. Alas 6:35 ang ating oras. Naimbang nga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Umaabot na sa 300,000 pamilya ang nakakain na ng sapat habang bumaba na rin ang bilang ng mga nagugutom sa bansa. Ito ay binida ni DSWD Secretary Rex Gatchalian bilang resulta ng walang gutom program ng ahensya. Ayon sa kalihim, napatunayang epektibo ang programa sa pagpapababa ng kagutuman matapos na lumabas sa survey na mula sa 48.7% hunger rate sa Pilipinas noong Oktubre ay bumaba ito sa 44.6% nitong Disyembre. Dahil dito, target ng DSWD na palawakin pa ang programa sa bansa bilang pagtugon sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng walang gutom program, bibigyan ng 3,000 food credits ang mga benepisyaryo na idadaan sa kanilang electronic benefit transfer card at maaari itong ipambili ng pagkain para sa pamilya. Alas 6:36 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Nakaamba ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, araw ng Martes. Ayon sa Department of Energy, posibleng tumaas ng hanggang 40 centavos ang kada litro ng gasolina habang 30 centavos naman kada litro sa diesel. Inaasahang bababa naman ng 20 sentimos kada litro ang presyo ng kerosene.
Paliwanag ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang naturang price adjustment ay bunsod ng US sanctions sa Russia. Alas 6:37 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Itinuturing ni Vice President Sara Duterte na political persecution ng Administrasyong Marcos Jr. ang impeachment case laban sa kanya. Ayon kay VP Sara, nagsimula ito noong kumalas siya sa gabinete at ang tinawag niya na bloodbath ay gaya ng pagpapapako sa krus kung saan ay madugo. Nakalulungkot lamang anya na ayaw unawain ng tao ang konteksto ng kanyang mga pahayag. Resulta umano ng ang impeachment ng mga hakbang ng kanyang mga kalaban sa politika na sinusubukang mangalap ng ebidensya simula pa noong 2023 budget hearing. Tinukoy din ni VP Sara bilang ebidensya nito ang umano'y pahayag ni dating Marikina 2nd District Representative Estela Kimbo na let's stick to our plan. Alas 6:37 alas 6:38 na ng umaga. Bilis naman lumipat nung kakasabi ko pa ng 38 ka. 6:38 in the morning. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na mo, gising na. Matinding trahedya ang naranasan na isang pamilya ng mamatayan tatay sa aksidente sa araw mismo ng libing ng misis nito habang malubhang nasugatan ng anak sa Matalam, Cotabato. Ayon sa Cotabato Provincial Police Office, minamaneho ng biktimang si Junifer Conel Sr. ang kanyang Mitsubishi Adventure nang mawala ng kontrol ang sasakyan at lumihis bago sumalpok sa isang nakaparadang 10-wheeler truck sa gilid ng highway. Kagad na sa uwi si Conel, isang government employee, habang nasa malubhang kalagayan ng anak nitong si Junifer Jr. na kanyang kasama sa nawasak na sasakyan. May hinala ang pulisya na posibleng dahil sa puyat sa huling gabi ng lamay sa kanyang misis, kaya nakatulog ito sa pagmamaneho. Kaya nawala ng kontrol sa sasakyan at naaksidente na nagresulta ng kanyang kamatayan bago pa man ilibing ang kanyang misis. Sa kabila ng nangyari, itinuloy pa rin ng mga kaanak ng biktima ang libing sa misis nito. Saklap ng ng pangyayari, kumpatsero. Nagbabaga pa rin ng ACS Balita sa aming pagbabalik. 6:39 ang ating oras. This time check is brought to you by AC. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumpatsero? Today is Laundry Day, Friday! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Alas 6:44 ang ating oras. Eto na, kumpatsero, nasa linya natin ang binabanggit natin kaninang District Engineer ng Quezon City First Engineering District. mukhang nagmamalaki ng lalawigan ng Aurora yan. Taga-Aurora. Siya yung itinuro daw ni NCR Director Lori Malaluan para sumagot sa atin. Inginuso ni ASEC Director. Ni ASEC Malaluan. Si Engineer Art Gonzales. Engineer Art, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po ka Tunying at ka Jerry at sa inyong mga tagapakinig. Apo. Maraming salamat po sa opportunity na to.
Opo. Bago lang ho doon sa kalsadang pinag-uusapan namin kanina, yun hong paglilinis ng mga kanal, mga estero, tulad nung sa likod namin, kumpatsero, may creek doon Yung papuntang Bagong Silangan, papunta doon sa ano yung ilog na yun? Yung ilog ng San Mateo. May Tulyahan po. Tulyahan. Po yun, Aha. kanyang babagsakan. Meron bang engineer, meron na bang action kayo ngayon na papalapit kasi ang tagulan para i-clear lahat yan at matiyak natin na kung meron mang pagbaha, mabilis lang na nahuhupa, magsasubside ang tubig. Opo, Ka-Jerry, nung pa lang pong Mayo, ay tuloy-tuloy na po ang aming paglilinis ng mga drainage system namin at ng mga daluyan po ng tubig. Ito po yung mga waterways. Apa. Hanggang sa ngayon po, tuloy-tuloy po naman yung aming mga maintenance activity dyan sa mga paglilinis na yan. Mhm. Halimbawa po, yung mga may pinadala akong picture sa inyo nung nakaraan Yung bang mga tumitig, siguro mga debris yun, mga Ayun po, Jerry, yun nga po, yung mga debris po, yung mga lupa na pumunta dun sa ating mga kanal na tumigas na po. Tumigas na, Yun po, yung pinadala mo po yun na Katunying. Napalinis na po namin yung lugar na yon dito sa Central Avenue. Opo. Yung po ba ay talagang papel pa ng national government? Di ba pwedeng kapag ka nagawa nyo yung kalsada at nagawa nyo rin yung drainage, meron kayong parang memorandum of agreement ng barangay sa LGU o kaya LGU na sila ang mag-maintain nun. Yung kalinisan lang ho ba? Ang nangyayari po kasi is tulong-tulong po kami, interagency po yan, Katunying. So yung pag national road po kasi ang paglilinis ng mga kanal is nakaatang po dito sa DPWH at sa MTA. Pero yung mga local roads o kung tawagin po natin city roads, ang may mandato po naman yan is the city government or yung mga barangay. Kung hindi naman po din nila kinakaya, tumutulong din po kami national, kung kami kan lang nare-requestan. Opo. Talagang So talagang kailangan na maaga pa lang nagki-clearing na tayo ng mga waterways natin. Tama yung ginagawa ninyo. Pero yung iba kayang summer pa lang po, talagang naglilinis na kami. Yung iba kayang mga engineering district, baka naman kayo lang Engineer Art. Ito nakikinig sa isi. Engineer, nakikinig ng aming mahal na sekretary kaya buong nationwide po. Mainam. Routine na po namin yan. May nakikinig daw. May nakikinig sa inyo, si District Engineer Aris Ramos. Sabi niya, ako din, naglilinis din ako. Magandang umaga, DE Aris. Okay. Puntahan natin itong Batasan San Mateo Road. Napag-usapan ho namin ito ni Kumbatsero itong nakakaraan na hindi kaya kailangan na ng engineering intervention sa kalsada. Itong kalsadang ito na sunod-sunod ang nagiging aksidente at may mga patay. Laging involved mga truck. Mga truck. DE. Yung nga po, Ka-Jerry, ang amin pong natatanggap ng mga report yan, talagang ang lahat po ng involved na aksidente at yung nga po, may mga namamatay. Mga truck po. Ang sanhi daw po is yun, nawawala ng control, ng preno, o talagang yung driver's error. Ang nangyayari. So ang ginawa po namin dyan, punong-puno naman na po yan, kompletong-kompleto ng ang ating mga informative signages, traffic signages or warning signs. Tsaka makinis na yung kalsada, DE. Opo, yes. Bagong asphalt overlay yun. Nilagyan po, yes po, tama po kayo. Nilagyan na rin po namin iyan ng Rambol Street, yung side po na pababa mula dito sa Batasan hanggang doon sa papunta, yung tulay ng San Mateo IBP Road. 4 na Rambol Street na po yan Kaso yung Rambol Street po, hindi naman po namin pwedeng taasan kasi may standard po kami doon na 4 mm lang. Ang maapektuhan po naman yung mga light vehicle pag masyadong makapal. So,
ang aking pong gagawin, Katunying, Jerry, makikipag-coordinate po ako sa MMDA at sa Quezon City Enforcer, sa DPOS, kung ano po yung aming pwedeng gawin na intervention para po Opo. dito din sa traffic management dito. Kasi kung mapapansin niyo po, puro truck po ang involved Kaya nga eh. Ito sa lugar nito Oo. Sa natatandaan namin, 3 na yan, puro may mga patay at lagi doon sa Opo, pababa opo. na yan. Totoo po. Itong huli, tsaka yung pangalawa na pinag-uusapan namin ni Kumpatsero doon nakaraan, same spot, doon ho sa may tapat ng Jollibee, tsaka ng Shell, yung papasok sa Gate Opo. 8 ng Philinvest 2. Opo, dito po yan sa may Northview. Sa Northview, yung sa Northview. kanan, yung Northview, Oo. tama. Kasi po talaga pong palusong po yan pababa po yung Oo. lugar na yan Mula po doon sa Batasan Road hanggang doon po sa IBP San Mateo Bridge. Pababa talaga po eh. yan. Oo, talagang medyo steep po yung kanyang grade, yung kanyang slope. Wala ho bang ibang madadaanan ng mga truck sa para na Yung nga po, yung po yung siguro gagawin namin pag-uusap, kung pwede po na isa po sa makonsider yon. Depende rin po kasi ang magde-determine po is the MMDA and the local government regarding sa traffic management po. Oo. Kasi ilang beses na yan, sunod-sunod na yan. Saka yung patay yung walang kamalay-malay. Halimbawa, nag-aabang lang ng masasakyan. Ayun, nakaraan, may tumatawid lang. Tumatawid o lang. kaya yung mga nagmumotor nasa kabilang lane. Sinalpok sila nitong container van na ito. Yun hong paglalagay ng ano tawag doon, ng humps. Hindi ho pa pwede yun? Sa totoo lang po, yung paglalagay ng humps, amin pong dinidiscourage yan sa National Road. Pero Oo tingnan nga din po namin kung ito'y National makakatulong Road po. eh. Kaya ang nilalagay nga po namin, Rumble strip. tapos is rumble strips para po maalarma yung driver kung siya'y medyo inaantok, Oo. magigising siya na mag-i-slow down siya pag nakadaan po siya doon sa rumble strips na yon. Oo. Sana makaisip pa tayo ng ibang mga pamamaraan pa dahil sigurado mauulit ito. Sigurado mauulit. May mangyayari ulit na ganyan. Yung nga po, sige po, Jerry Katunying, i-update ko po kayo. Hingi po ako ng coordination meeting nga po sa nasabi kong ahensya sa MMDA at saka sa local government. Kung ano po yung aming mapag-usapan, i-update ko po kayo kaagad. Opo. Diyan po sa area niyo sa First Engineering District, pagka may mga concerns kami, minsan hindi na namin na-announce ito, diretso na po namin sa inyo. Meron pong nag-message kay Kumpatsero dito kanina sa Masambong daw po. Masambong sa may papuntang GR Araneta. Oo. Apo. Oo. Sakop niyo ba 'yon? Opo, sako po namin yon ng Quezon City Police. Ganun ba? Sakop niyo pala. Ito, may Ayun, binabanggit tama. to sa may Masambong, sa may Frisco. Oo. Sakop niyo. Apo. Sige nga po, ito. Itong yung sa ilog na sana daw laliman na yung ilog lalo na diyan sa bandang Masambong at Frisco Talayan area along Araneta. Ayun nga lagi lumalalim talaga itong Yan po grabe yung baha diyan. San Francisco, yung San Francisco River. Oo. Ano daw ho pa pwedeng magawa doon? Sige po, mayroon po namang ginagawa dyan ang MMDA na regular po ang dredging nila dyan sa area dyan Yan po sa San Francisco hanggang doon sa San Juan River. Dediretso po yan ng San Juan. May mga poste po sila dyan ng mga equipment at mga nagdredge sige, tawagan ko rin po ang MMDA kung ano po yung kasalukuyan nilang mga ginagawa dyan na dredging activities. Ito, may nag-message sa atin ngayon, na nanonood sa atin ngayon na DE. Si Catherine Rayo, sabi niya, yung ilog sa Del Monte Avenue, ito nga yung tinutukoy yung siguro, sa San Juan River, naging bundok na at nanigas na. Dapat po i-dredge ang ilog, konting ulan lang, matigas na agad ang mataas na agad ang tubig. Ito pala yung ito nga siguro Kumpatsero, pareho tayo na pinag-uusapan. So yun po pala ay hindi po ba DPWH MMDA po pala yon? Paano ba hatian ang trabaho doon? MMDA, pero tumutulong din po ang DPWH. Kasi meron naman po kaming mga tao at mga equipment para dyan sa dredging. Kailangan talaga ang mga waterways natin ay malalim no? Yung tuloy-tuloy ang daloy ng tubig.
Sige po, Opo, makipag-coordinate din po ako sa MMDA regarding po dyan sa drainage. marami na kayo ililista. Opo, nilista ko po para hindi ko po malimutan. Opo. Eto pa. Total naman, pambira lang namin kayo makausap. Ano daw po ba gagawin ninyo sa mga creek na tinuntungan na ng mga building? Yun, nako. Ang dami Halimbawa yan. po, ito, nabanggit ko na rin natin to kung Bachero, pinakita pa natin. Yun dito sa may Congressional Avenue, may eskwelahan dyan dati na ngayon ay ako na yata kondo. Nakatuntong po sa creek yung building mismo. Nako. At Paano yun? Hindi na madaanan yung creek. Hindi na madaanan ng tubig yung creek. Nako. Amin yan. Sabi siguro. Hindi man lang kinubabawan na may lugar, may dadaanan din yung tubig. Tinuntungan na kung Bachero. Nako. Ang totoo nun, kahit na kinubabawan nila. Bawal pa rin yun eh. Bawal yun eh. Di ba may easement? May easement. Di bawal yun? Kahit kubabawan lang? Talaga pong bawal po yun. Pinagbabawal po talaga yan. Kayo ba ang nagbibigay ng permit dyan? Kung kayo po ba ang tatanungin, halimbawa may isang building na magtatayo at dinikitan yung creek, as in, kahit pa hindi kubabawan, lalong masama kung kinubabawan. Pero kung kayo po ay hihinga ng permiso, bibigyan nyo ba ng permit yan? Siyempre po, hindi po. Pero yan po kasi ay sakop ng jurisdiction po yan ng building official. Sila po yung nagbibigay ng LGU? LGU. Opo. Sila po ang nagbibigay ng building permit para dyan sa mga struktura na yan. Yan nga po yung aming isa sa mga major challenges sa aming mga project, na talagang yung iba po ay nagkakaroon pa ng gap dahil nga po may mga ISF o mga illegal structure na nandiyan mismo na sa gilid ng waterways. Ng mga waterways. Buti nga kung nasa gilid lang, yun nga, iba Tinuntungan Tinungtungan, sinakop na. Nakatugtong na po. Tapos naka-cantilever po sila, nakahang po sila doon. Nakahang. Ganun po yung ibang structure. Ngayon, tapos na ang maliligayang araw nila dahil andyan na si D.E. Art Gonzales. Patay sila. D.E., salamat po sa inyo. Thank you, Pag kami D.E. mga ganito, i-message po namin kayo para po ma-actionan agad. At siyempre, hindi lang naman mag-uusap tayo dito, magre-report din po kayo kung ano na nangyayari. Ano po? Yes po. Anytime po. Para po mapabilis, sige po. Direct mo niyo po akong i-message or tawagan para po ma-actionan natin kaagad at i-update ko po kayo kung ano yung action na nagawa namin kaagad sa problema na yun. Thank you. Salamat D.E. Art Gonzales. Magandang umaga po. Salamat po sa inyong dalawa. D.E. Art Gonzales ng Quezon City First Engineering District. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Yeah! Yung ibang mga engineering district head dyan, mag-ready-ready na kayo na susunod. Iisa-isahin natin yan, kumpatsero. Siyempre, lalo na nga yung importante itong tag-ulan yung mga waterways. Ano ba ginagawa ng mga DEO dyan? Alam naman natin na ito, yung kasabihan natin na ang paalala ay gamot sa taong nakalilimot. Baka nakakalimutan nyo na yung paligid ninyong yan. Ito na, papasok na tayo sa tagulan. Mabuti ditong si ASEC Director Lori Malaluan inatasan na niya ang kanyang mga engineering district. Kayo na magsalita. Susunod yata si District Engineer Aris Ramos. Ay, D.E. Aris, mag-ready ka na. Uminom ka na ng salabat.
ganda ng boses. Kamusta na si Ate Rochelle Ramos at Ayan. ang batang Aurora na si Ninong Dong Tolentino. Ay, Ninong Dong. Ninong Dong. Saka si RD Ronel Tan. Ayan. Sana ay ang pinagkakabisihan ninyong lahat ngayon ay ang clearing ng ating mga waterways. Talagang ang pagbaha nangyayari yan. Sa atin nga sa Amerika Talaga, pati sa Europa, doon sa isang lugar natin. Di ba? Nangyayari din yan. Naalala kong Bachero, nabanggit mo yung Amerika. Di ba naibida natin sa kanila na tayo kinumbida ng US State Department na halos tig-isang buwan tayo dyan. Nagsawa nga tayo iikot sa iba't ibang hamburger. iba't ibang estado sa Amerika Naabutan ako ng ulan dyan sa Windy City. Windy City. Ang Chicago. Okay. Napakalakas Chicago. ng ulan kung Bachero. Nasa hotel nga kami. Pag napakalas ng ulan, tapos bumaha. Sabi ko, binabaha din pala dito. Pero pagkalipas ng 10 minuto, wala na yung baha. Dapat ganon. Ang bilis. Bumaha. Ang taas ng baha. Mga gantuhod din Hindi may iwasan naman talaga kapag biglang bumubuhos na ulan na gano'n. Ay, importante nga, mabilis mag-subside. Mabilis dahil kumati. malinis at maayos yung mga drainage system. Yun. Kung puro barado yan, nakapula-pul ang mga basura, nako po, inang. Ay. Linis, kilos, mga taga-barangay. Sa mga taga-sitio, Iraq. Aba. Tingnan mo Andiyan nga ba si naman. Saddam? Meron palang ganyan. Sitio Iraq. Yan daw po ay dyan sa barangay Makabling, Santa Rosa, Laguna. Abay, lakasan na ninyo inyong mga radyo at telebisyon, ang inyong mga cellphone dahil andyan, may pagala-gala dyan. At naghahanap ng mabibigyan ng pera. Ayun, maraming dalang pera, huwag nyong hold upin. Maraming dalang pera para ipamigay. Yung pumupunta dyan ay may kasamang pabling. Sa barangay, mapabling. Makabling. Makabling, Makabling. Santa Rosa, Laguna. Ayun. Sandali po lamang. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 2 ng Hunyo 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. EDSA revealed sa June 13, ipinagpaliban ni Pangulong Bongbong Marcos. Kongreso balik sesyon ngayon. Pagkakatalaga kay General Nicolas Torre bilang PNP Chief, tinawanan lang ni VP Sara. 1 million peso reward alok ng Cagayan LGU sa sinumang makapagtuturo sa killer ng alkalde ng Rizal. Baguio City, nagpatupad ng 30 kilometers per hour speed limit para iwas aksidente. 1 hanggang 2 bagyo papasok sa bansa ngayong Hunyo. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa ating pagbabalik. Mamigay muna tayo ng pera. Dahil may nanalo na. May nanalo na. Ang bilis naman
Ang bilis kumilos ng mga taga-Iraq. Mga taga-Sitio, Iraq. Barangay Macabling, Santa Rosa, Laguna. Ano ng ating RH6, Sherwin Alfaro. Go, go, go! Go, Sherwin! Yes, sir. Anthony Jerry dito nga sa Sitio, Iraq, kaya matatagpuan itong sa dam. Hindi siya sa dam hotel, pero may dam na talaga dito. Ewan ko bakit tinawag tong Ba't Sitio, daw? Iraq. Ba't daw tinawag na Sitio, Iraq? Dahil siguro sa katabi ng dam, sa dam. Ganon? Malapit sa dam? Aha. Malapit sa dam. Katabi ng dam. Yan, Oo. Sitio, Iraq. Ayan nga, Sitio, Iraq, nakalagay yan, nga, ano? Sitio, Iraq. Katabi dito, Iran. Oo, baka may Pagkatapos Iran ng, dyan. Iraq, Iran. Oo, katabi nga talaga. Dito sa barangay Macabling, Santa Rosa. Pero ang malakasan dito, ito, matanong na natin. Tay, bakit ba tinawag na Sitio, Iraq to dahil sa tabi kayo ng dam? Ganun lang ako. Tsaka sabay, ang nagpangalan kasi na, yung mga nag-abroad, Sitio Iraq ang Mga nag-abroad. Sitio, Iraq pinangalan. Mga galing sa Iraq. Sa Iraq pinangalan. pinangalan niya ng mga taga-rito na rin. Dahil nga katabi sila ng dam, ang tawag nila dito sa dam. Ano pangalan ng dam na to? Dam na nga po ang Sa dam na. Sa dam. Sa dam ng Iraq. Hussein. Pero ito yung nasa ilalim ng National Irrigation Administration. Niya. May logo ng NIA dito, may parang watchtower dito ng dam. Ito yung control, tama ba? Oo, tama po. Yang kinokontrol yung tubig galing sa dam. Papuntang bukid. Papuntang bukid to. Para makontrol sa sarod kung Sa patubig. buksan para tubig, kung saan man may palayan, doon pupunta. Pero hindi naman kayo binabaha dito. Hindi. Dito ang baha rito, wala kang makikita na rito ang karsada. Mula rito sa ating kinatatayan na to. Lubog to lahat. Kapag Ay, ganon. Akala ko naman wala kami baha dito. Akala ko magyayabang na walang baha eh. So, nagiging sa dam. Gano daw kalalim ang tubig? Pag tag-ulan. Gano kalalim daw? Gano'ng kalalim? Ito po, yung ako yan. Ayan. Ito ngayon, tuyo ngayon. Tuyo ngayon, pero pag tapaw to. ay, Mariosep, ang lalim yan ah. Lampas tao pa. Ay, grabe. Grabe. May dam pa yan ha? May dam pa. Pag tag-ulan, gano'n ang nangyayari sa inyo. Binabaha kayo. Tuwing may bagyo, ganyan, talagang ang tubig ko ito, nagmumula pa sa itaas, sa bide, kung tawagin. Dito ko tinatakbo yan. Tubig. Papuntang, Dito na sa atin. ito na pinakahangganan. Mababa siguro Ito pa talaga. na pinakahangganan ng tubig. Palengke. Hanggang Santa Rosa City, hindi naman. Hindi, baha pa rin yun. Hanggang sa Santa Rosa City pag nagbabaha. Panay tubig din ng SM. Yung dinala ng SM ng Santa Rosa. Apaw din yan. Ganun pala ang problema dito sa Sitio, Iraq. Dahil katabi nila si Saddam. Kaya talaga ng mga Saddam talaga. Pero ang mainam dyan, sila'y laging nakasubaybay sa DZRH. Ayun, no? Kitang-kita sa cellphone, no? Dahil pinanonood nyo. Sino pa panoorin pag umaga sa cellphone nyo? Si Anthony Taberna, tsaka si Jerry Maha. Jerry Baha, Anthony Taberna, meron kang 1,000 pesos. Parang puto yun. Pagkain yata yun ah. Salamat po sa DCRH. At syempre, meron pa katerne na DZRH Grocery yan, ha? Para sa iyan, tatay. Ano ba trabaho ni tatay? Ano ba trabaho ni chef? Anong trabaho nyo? Tricycle driver lang po. Tricycle. Tricycle. Dapat Oo, pala dahil niyan tricycle. dapat pala diyan meron siyang radyo sa tricycle, Sherwin. Oo. Oo, ba't wala kang radyo sa tricycle? Dito, malapit lang ho naman sa amin kasi. Pagka nandito lang kami sa terminal, ito lang ho naman. Ayun yung bahay. Ayun, dito ka na. Mula rito, hanggang daw, maririnig mo na yung kay Radyo. Jerry Maha, tsaka kay Anthony Taberna, yung balita lang 2x2 yan. Dos por dos. Yan, May oh. terminal pala sila diyan. Ayun, ang terminal nila yan, ha? Sa gilid niya. Ayan, oh. Ayun. Dahil, ang pinakikinggan mo, dos por dos at mahal mo ang dos por dos. DZRH talaga. Oo. Meron ka regalong bigas mula sa DZRH. Yan, sa patutog ng NIA. Magsasahin yan. Yan nga, DZRH bigas. At syempre, meron ka rin uniforming bagong t-shirt. Yun ang andaw. Ang puti. Binabayaran. Walang paran, hindi mangingitin yan. DZRH t-shirt. Anong nasa mo? Mas salamat po sa mga lang DCRH. At ako po pinalot na ma-interview rito.
Maraming salamat. Ano po bang Maraming. Magaling daw ba magluto si tatay? si chef? Si chef. Magaling daw ba magluto? Ang alam ko na luto dinding, saka Aba, pinang-save. Ilocano ka ba, Manong? Oh. Ilocano ka raw? Opo. Sa City yung Makalma. Ilocano rin yung City yung... Ayun. Tama. Salamat po, Manong. Thank you, Manong. Maraming salamat. Pati sila sa Ilocos, mga kamag-anak mo ron. Hindi na. Law nyo. Laon yun. Naimbag nga... Bigat. Kada kayo amin, Apo. Bigas. Naimbag na bigas. Tinuturuan mo yung Ilocano. Tinuturuan ng... Binigay ng DTR. Naimbag na bigas sinandoming. Okay. Mga kababayan. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Diesel Age. Baka kayo nasa sa dating winner sa Diesel Age Malakas Trauma RH number 6, Sherwin Bata Alfaro. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan ang mga Radio Gaga. Yan sa Santa Rosa, Laguna. Alas 7:15 ang ating oras. Magbabalik ang mga pangunahing balita. Mga pangunahing balita. Ipinagpaliban ni Pangulong Bongbong Marcos ng isang buwan ang rehabilitasyon ng EDSA na nakatakda sana sa June 13. Ayon sa Pangulo, ito'y para mapag-aralan pang mabuti ang proyekto at mga bagong teknolohiyang makatutulong sa pagpapabilis. Tiningnan ng Pangulo ang posibilidad na matapos ang EDSA rebuild sa loob lamang ng 6 na buwan hanggang 1 taon sa halip na 2 taon. Katwiran ng Pangulo, maraming mahihirapang motorista at commuter kung 2 taong gagawin ang EDSA rehabilitation. Maliwanag ang pakarami na may hirapan we will find, in other words, we will find a better way na hindi masyadong mahirap para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Muling hinamon ng Korte Suprema na pag-aralang maigi ang desisyon nitong pagbawi sa temporary restraining order na nagpapahinto sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Magkakasan ng protesta ngayong araw ang transport groups at mga pribadong motorista bilang pagtutol sa muling pagpapatupad ng NCAP sa major roads sa Metro Manila. Sa ilalim ng nasabing TRO, sakop lamang ng TRO, ano yun? Sa ilalim ng nasabing kautusan ay ang NCAP ay sakop lamang ang mga kalsadang nasa jurisdiksyon ng MMDA. Ngunit ayon kay Attorney Juman Paa, isa sa mga petitioner na humamo noon sa NCAP, wala niya itong saysay dahil 40% o 9 sa 22 mga kalsadang saklaw ng TRO ay nasa lungsod ng Maynila. Kinwestiyon din ni Paa ang kakulangan ng legal na basihan sa Registered Owner of Vehicle Rule at ang umanay paglabag ng NCAP sa informational privacy. Balik sesyon ngayon ang 2 kapulungan ng Kongreso matapos ang midterm elections. Meron 2 linggo ang Senado at Kamara bago ang Senate adjournment sa June 14 o itong pagtatapos ng 19th Congress. Sa Senado, inaabangan ang pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Una rito ay iniurong ni Senate President Chis Escudero sa June 11 sa halip na ngayon o June 2 ang presentation of articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Escudero, ito ay para mapagtuunan ng pansin ng ilang pang priority measures. Sa Kamara naman, naghahanda na ang mga mambabatas para sa pagbubukas ng 20th Congress. Nagtakda ng 30 km per hour speed limit ang lungsod ng Baguio. Alinsunod dito sa direktiba ni City Mayor Benjamin Magalong upang maiwasan ang tumataas na bilang ng mga aksidente sa kalsada. Sa ilalim ng ordinansa, ipatutupad ng Baguio City Police Office, LTO, Public Order and Safety Division at iba pang kaugnay na ahensya ng gobyerno ang bagong polisiya.
Maglalagay din daw po ng karagdagang mga speed monitoring device gaya ng speed guns at radar sensors upang maigting na maipatupad ang regulasyon at matukoy ang mga sasakyan lalabag sa speed limit sa Baguio City. Nag-alok naman ang pamahalaang lokal ng Cagayan ng 1 milyong pisong pabuya para sa sinumang makapagtuturo sa pumaslang sa alkalde ng bayan ng Rizal. Ayon kay Cagayan na Governor Manuel Mamba, ito'y para sa mabilis na pagkakamit ng hustisya sa pagkamatay ni Mayor Joel Ruma na binaril sa gitna ng kanyang campaign rally noong gabi ng Abril 23. Panawagan ni Governor Mamba sa publiko agad ipagbigay alam sa kanyang opisina ang anumang impormasyon hinggil sa killer o sa mastermind ng krimen. Pagtitiyak ng gobernador po protektahan nila sino mang makapagtuturo sa mga totoong salarin. Tanging tawa lamang ang naging reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagkakatalaga kay General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng PNP. Sa panayam ng media kay Inday Sara sa The Hague na itanong sa kanya ang hinggil sa bagong posisyon ni Torre. Ngunit sa halip na magbigay ng pahayag ay napahalakhak lang ito bilang tugon sa tanong sa kanya. I'm sorry. That's my reaction. Sir, next question. Yun, sir. Si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity noong Marso 11. Siya rin ang nanguna sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City noong nakaraang taon. Si Torre ang napili ng Pangulo bilang kapalit ng magre-retirong si Police General Romel Marbil sa June 7 pero napaaga ang turnover of command na ngayon ay pangungunahan mismo ng Pangulong Bongbong Marcos at may update si RH52 Edniel Parrosa. Kami Edniel! Jerry at Anthony, kung sa iba ay makulimlim itong Lunes ng umaga dito sa Campo Crame, napaka-araw dito sa Quezon City, ilang saglit bago itong change of command ceremony na bagong hepe ng pambansang pulisya. Pangungunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos itong formal na paghirang kay Police Major General ngayon Nicolas Torre III bilang ika-31 PNP chief. Una, galing sa PNP Academy o PNPA bilang miyembro ng tagapaglunsad class of 1993. Patay sa anunsyo ng palasyo, mauna muna itong pinakapagpapalit ng liderato sa PNP o yung change of command ceremony bago ang retirement ceremony naman na ibibigay sa outgoing chief na si Police General Romel Francisco Marbil. Susundan dito ng talumpati ni DBBM na inaasahang darating dito sa PNP headquarters alas 8 ngayong umaga. Bukod sa Presidente, nasa listahan ng guests sina Executive Secretary Lucas Bersamin at ilang cabinet officials, gayon din ilang membro ng gabinete at mga galing sa Diplomatic Corps. Kanina, nakadaupang palad na rin natin si AFP Chief of Staff General Romeo Bonner Jr. na isa lamang sa napakarami ng bisita na narito sa PNP Multi-Purpose Center. Nauna nang inanunsyo nga ng Malacanang ang pagpili sa kasalukuyang CIDG Director na nag-operate o nanguna sa pag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa warrant ng International Criminal Court, maging kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy dahil sa kasong qualified trafficking at child and sexual abuse. Kahit naman ng supporto sa kanya ang PNP Academy Alumni Association Incorporated bilang pagkakaudahin na sa pagkakahirap sa kanya bilang unang lakan sa top post ng pambansang pulisya. Ito si Edniel Parrosa. Edniel, dyan mismo sa kwan. Edniel, dyan lang sa may harap ng PNP headquarters gagawin? Yung pinaka-arrival ay dito pero yung seremonya ay sa loob dito ng PNP NPC. Itong pinaka-building dito sa loob. Nandito na rin yung mga guests sa Jerry at sa multipurpose hall. Multipurpose hall lang, hindi sa grandstand? Kamagyan na Katinying? Hindi sa grandstand. Normally sa grandstand ginagawa yung mga turnover, di ba? Yung mga turnover of command. Oo, wala doon sa grandstand. Itong bagong building din dito sa Subtrame. Itong NPC. Indoor. Indoor na. Indoor na yung. Baka kasi umulan paulan-ulan Dito sa labas kasi naririnig sa kilikuran yung banda
yung pinaka-arrival honors ay dito nagagawin sa harap ng building, itong pinaka-kalsada. Pero the rest of the event ay nakaumang dito sa loob indoors. Dahil tama kayo, kanina bago lang ako mag-report, actually bago magalas sa Israel ng umaga, medyo umulan dito ng bahagya. Pero mayat maya pa hanggang sa mga oras na ito ay napakataas nagsisipot ng araw at mainit ang temperatura dito sa PNP HQ. So yun ang sitwasyon dito sa kasadong maya-maya lamang na the change of command ceremony 31st PNP Chief Police Major General ngayon, Nicolas Torre III. Ito si Edniel Barrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makasaysayan ito dahil ito yung unang graduate ng PNPA na mamumuno sa PNP. So tapos na yung mga class 92 ng PMA ng Philippine Military Academy. Magre-retiro silang wala nang chance ang maging PNP chief dahil mahaba-haba pa, mahigit halos 2 taon pa ito sa termino. 1 year and 9 months. Oh, tinan mo na. 1 year and 9 months. Itong bagong PNP chief, si General... Pero kumbachero, ito ay kung patatapos sa kanya yung 1 year and 9 months hanggang sa magretiro siya. Pero nasa discretion pa rin naman ng presidente to cut short his tenure. Dahil president's prerogative yan. Pero di ba isang ang sinaalang-alang nila yung mahaba pa ang serbisyo. Pero narinig mo na ba to, kumbachero? Ito sa'yo ko na sasabihin. Huwag mo pagbibida to. Sige. Wala naman nakikinig. Wala naman nakikinig. Na may term sharing. May term sharing. At yung second half, kasi halos magkapareho sila ng birthday, si General Nartates. Ayun. Ay siya si pa ang, General Tateng. Siya pa rin yung magsasara ng pintuan ng PMA. Ng PMA. Oy, ganun pala. Narinig lang. Pero hindi naman natin sigurado kung mangyayari yan. Pero basta si General Torres ang... Hindi si Torres. Hindi si Torres. Hindi ba wala bang S? Walang S. Si General Nicola Torres. Mali. Bagong PNP chief ay si General Nicolas Torre. The third. Ayun. Samantala, magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Mamaya may mga report ng ating mga RH reporters tungkol naman sa back to school. Mga school supplies. Si Boy Gonzales namimili na. Pinag-aaral pa pala ito si Boy Gonzales. Alam mo, may scholar yan. Si Boy Gonzales. Pero kapag sinabi nating tumaas o bumaba yung presyo, dapat alam natin yung presyo na pagkukumparahan. Siyempre, diba? dapat. Paano mo malalamang tumaas kung hindi mo alam yung dati? Wag natin sasabihin, paniniwalaan lang yung sinabi ng tinder. Tumaas nga ngayon eh. Tumaas nga ngayon eh. Kailangan, meron tayong basis doon. Ayun Yan sa pagbabalik ng 7:33. This time check. 38. Kasama natin via Zoom si Secretary Vince Dizon. Secretary Vince, magandang morning! Magandang umaga, Katunying. Magandang umaga, Kuya Jerry. Good morning. Apo. Secretary, so postpone itong EDSA rebuild. Ito ho ba'y nabuo matapos yung yakagin ang first family na sumakay ng MRT? Ay, hindi naman po, Kuya Jerry. Unang-una po, yung pagpunta ni kahapon, talagang ang layunin nun talagang i-launch yung ating Pamilya Pass. One trip sa MRT, LRT1 and LRT2. No? Ano to kasi to, handog ng Pangulo to para naman tulungan ng konti yung mga pamilya natin, lalo na kapag araw ng linggo. Naman, tradisyon sa ating mga Pilipino yan, na pag Sunday, yun na lang yung panahon ng mga kababayan natin with their families. Kaya sabi ng Pangulo, tulungan naman natin kahit konti. Kaya yun po, ito po yung na-launch natin with the first family kahapon. Nakakatuwa po na na talagang
sila mismong pamilya ang nag-launch nito para i-raise yung awareness ng mga kababayan natin. Oo nga ho eh. Kanina may tanong ho si Kumbatsero, Sek, paano kung dalawa lang? Hindi ba pwede? Kailangan apat. Hindi, pero hindi naman kailangan na pamilya talaga. Kahit magbabarkada, pwede, magkakaibigan lang, magpipinsan. Ayan, pwede. Pwede naman po yun. No? Kaya, tsaka wala na ho yung ang sabi nga ni Pangulo, wag na natin pahirapan yung mga kababayan natin, yung hihingihan pa ng kung ano-anong ID o dokumento. Hindi na kailangan yon. Basta apat, Group of isa lang 4. ang ticket. Pwede siguro tulong na rin to kasi alam naman natin hindi ganun kadali ang buhay ngayon. Hirap ang bayan natin. Kaya ano ganito, regalo lang ng Pangulo natin. At tuloy-tuloy na po ito, Kuya Jerry, Tunying, simula kahapon, June 1, every Sunday na Every ho yan. Sunday. Every Sunday, tuloy-tuloy ho yan. Walang hanggang, end of the year, kundi hanggang end of term. Tuloy na po yan. Oo. Ay, ayos, maganda. So, basta group of 4. Yung, hindi mo malinaw kung pwede bang group of 3 lang o kung dalawa lang, pwede rin? Pwede naman ho siguro yun. No? Yung ibig sabihin, isa tapos dalawa lang ang kasama. Pwede naman ho yun. Kasi kung wala naman ng problema yun. Ano ba, magjowa lang? Magjowa lang. Magde-date. Sample lang to, hindi naman totoo. Ano ba, si Ala Encarnacion, isinama si Cora saka si Mitch. Tapos wala na siyang kasama. Libre ba si Cora saka si Mitch? Libre ho si Cora saka si Mitch. Tama po yun. Hindi required na tatlo ang kasama. Okay. Kaya baka ho ang mangyari doon, si Cora ho ang magbayad at si Agan yung libre saka si Mitch. Baliktad pala. Malamang. Okay, Secretary, ito pong desisyon ng Pangulong Bongbong na to, BBM, yung po bang postponement, tama ba yung nasa dyaryo? 1 month lang yung postponement? Hindi po. Ganito po, no? Ang sabi po ng Pangulo, kailangan nating ihinto muna itong original na plano ng EDSA rebuild dahil masyado siyang matagal. Para sa Pangulo, marami siyang mga nakausap nitong mga nakaraang linggo, lalo na yung mga contractor na nagsasabi, lalo na from abroad, na hindi kailangan 2 taon yan. Pwede yan kahit 6 months, maximum 1 year. So sabi ng Pangulo, kung ganon, DPWH, mag-isip muna kayo ng panibagong plano. Back to the drawing board muna because we can do this better. Para hindi naman maperwisyo yung mga kababayan natin ng napakatagal. Kasi alam naman ng Pangulo po na kailangan naman talaga nating i-rebuild na ang EDSA. Kaya lang, ngayon na meron ng mga bagong teknolohiya, baka naman hindi kinakailangan yung original na plano ng DPWH na yung kinagawian na, yung tawag nga nila conventional na method na babakbakin yung kalye, lalagyan ulit ng panibagong konkreto, tapos doon pa lang lalagyan ng asfalto. Baka mayroong mga bagong teknolohiya na hindi na kailangan gawin yon na 6 na buwan lang ang perwisyo na idudulot nito at hindi naman 2 taon. So yun po ang klarong mensahe ng ating Pangulo. Nakinig siya sa mga kababayan natin, at the same time, nakinig din siya sa mga contractor, lalo na yung mga contractor na nasa abroad, no, na nagsabi sa kanya na pwedeng gawin yan ng mas mabilis. Ayun. So, ilang panahon po ang ibinibigay niya sa DPWH? Yun yung isang buwan. Isang buwan po ang binigay niya. Pero depende po yan, syempre, no, kung makakapagbigay na po ang DPWH ng panibagong plano na masasatisfy yung gusto ng Pangulo na 6 na buwan lang. Opo. Ito medyo procedural to, no? Hindi ba na-award na yung kontrata na yan? So the same contractor po ang gagawa, magi-implement, pero ang gusto lang ng Pangulo yung makabagong teknolohiya at mas maiksi ang completion. Hindi ko po masasagot yan, Katunying, no? Kung ano ang prosesong gagawin po ng DPWH. Pero para sa akin po, klarong-klaro lang ho yung sinabi ng Pangulo. Masyadong matagal yung 2 taon, kawawa mga kababayan natin. Kailangan nating i-rebuild, pero kailangan mas maiksing panahon. Yung kung ito kailangan po talaga pag-aralan ng mabuti ito, no?
nung ating main implementing agency. Kasama na rin po kami ng MMDA, DOTR at MMDA para po tulong-tulong pong makahanap ng paraan para tugunan ang gusto ng Pangulo. Oo nga, 2 years, mahaba yan. Pero ito, project to ng DPWH, Secretary Vince. Pero ganun ba talaga kalaki ang budget dyan? 8.7 billion? Actually, 8.7 po yung 4 hanggang 2026 lang. Pero ang sabi po ng DPWH, aabutin po ng baka 15 billion ang budget nito. Grabe. Pero alam nyo, kung mapapaigsi ang panahon, kagaya ng gusto ng presidente, tingin ko, automatic yan na mas bababa ng di hamak ang budget po niya. Pero siguro patayin po natin ang plano ng DPWH dito sa mga susunod na linggo. Na-i-present ba sa inyo? Malaman natin kung anong pwedeng gawin. Nakita nyo ba yung plano, Sek, kung anong gagawin? Ito, pang DPWH question ito. Pero baka lang kasi na-inform din kayo. Kasi nakakagulat yung napakalaking presyo na yon, yung halaga, para dito sa EDSA rebuild. Ano ba gagawin? Huhukayin ba yan o gagawa ba tayo ng panibagong yung level? Yung original po na plano na pinresinta is po yan, lane by lane, huhukayin po yan, babakbakin, huhukayin, aayusin yung ilalim, lalagyan ng panibagong konkreto at i-aasfalto. No? So yun po ang original na plano. Pero ngayon nga po, magbabago po yan. Dahil nga po sa utos ng Pangulo na kailangan paigsiin ng todo ang timeline para naman hindi mahirapan ng mga kababayan natin. Ayun, hihintayin natin yung ano na yon. Pero balikan ko lang yung sa Riles, Sek, pinag-uusapan namin ni Kumbachero kanina, hindi ba pwedeng kahit hindi pa gawa yung common station, maidugtong na yung kung may paraan na tuloy na ang MRT, karugtong na kaagad ng LRT 1? Sa FPJ, station, FPJ. papunta ng North Avenue. Yan po ang actually pinag-aaralan natin ngayon. Kasi may dugtungan na naman yan. Nakatayo na po yan. Opo, meron na. Ang problema lang po, yung safety ang concern dyan, Katunying, Kuya Jerry. Kasi yung mga sistema ng LRT1 at MR3 ay magkaiba. No, magkaiba po 'yan, no. So may safety issues po 'yan. Pero since nga po na-terminate na natin yung kontrata ng common station, nakikipag-usap na po tayo dun sa dalawang linya, no, yung MRT1 at MRT3 at LRT1. Para po makahanap na ng paraan na magamit natin. Kasi nakakaawa po yung mga kababayan natin. Alam nyo, Katunying, Kuya Jerry, pagkahinto ng LRT1 sa FPJ station, kung ikaw ay halimbawa kailangan mong pumunta ng Mega Mall o ng Ayala, mag-jeep pa, sasakay pa. Kailangan mong bumaba, mag-jeep ka o kaya mag-aangkas ka o kaya magta-taxi ka pa. Napakahirap po talaga, lalo na ngayon padating ang tag-ulan. Mismo. Talaga. No, yun po ang pinipilit natin, no? Pero safety po, nung initially pong nakausap natin ng Sumitomo, safety po ang kanilang main concern. Pero pipilitin po natin, tayo makikipag-usap pa sa kanila at baka naman makahanap tayo ng solusyon na immediately pagka natapos kaagad yung structure ng common station, magamit na to ng kahit na pang interim lang o yung temporary lang muna. Okay. Sir, isa na lang. Hindi ba nakita ng Pangulo yung napakataas na overpass dyan sa Kamuning? Yung sintayog ng Mount Sinai? Nakita po niya, Katunying, Kuya Jerry, pero siguro hindi ko pa muna ma-anunsyo kung ano ang pinag-usapan namin ng Pangulo dahil medyo kailangan pa pag-aralan. Pero nakita ho niya, hindi ho natuwa ang Pangulo, yun ang sasabihin ko. Pero siguro in the next few days, ma-anunsyo natin kung ano ang planong sinabi sa akin ng Pangulo ang dapat gawin po dyan. May dala na kaming pantibag ni Kumbachero Dadaanan namin sana mamaya Titirahin na namin yung pundasyon Masakit sa tuhod yun. Sasabi ko lang po is
hindi ho natuwa ang Pangulo nung nakita niyang first hand yung Napakataas. ang tinatawag nilang Mount Kamuning. Ang sabi ng tawag niya. Mount Kamuning. Secretary, salamat Thank you. po. Alam Thank you, namin Sec. may press con kayo ng 8 o'clock. Naghihintay din po yung iba ng mga media. At baka Opo, kailangan medyo mabigat din po ito, Katunying, Kuya Jerry. At Apa. meron po kasi tayong mga nahuling mga nagte-take advantage na nagbebenta ng airline ticket dito sa Tacloban na pinagsasamantalahan itong kaguluhan dyan sa San Juanico Bridge. At dahil dyan, medyo mabigat po ito at talagang we will put down the full force of the law dito sa mga kumpanyang to na talagang nagte-take advantage sa mga kababayan natin. Opo. Thank you, Sec. Secretary. Salamat po. Mabuhay po kayo. Salamat po. Secretary Thank you po. Vince Dizon, DOTR. Susunod! Dito po. Sino itong businessman politician? Naku, bongga raw kung magregalo sa kanyang girlfriend. Aba. Sa kanyang girlfriend na aktres. Aba. 400 million worth ng house and lot kaagad ang ibinigay. Yan. At iba pang mga nagbabagang balita. Sa papatuloy ng Pangunahing balita. imbitasyon sa mga professional amateur photographers na lumahok dito sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Uy, Tatay Bonnie Aporo, narinig mo hindi kailangan professional lamang. Pati amateur. Pwede kayo dito. Tatay Bonnie Aporo, na-launch na po ito noong pang February 1, 2025. Si Tatay Bonnie ba may 16 anyos na? Pasok na pasok. 16 anyos ito, pataas. Pwede. Sapul na sapul, swak na swak. At ayon po kay PAGCOR Chair and CEO Al Tenco, dahil ng photo contest ngayon taon ay ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng highways, tulay, seaports, airports at iba pang may kinalaman sa pagunlad ng ekonomiya. Maaari pong magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya, ang conventional, mobile at drone. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Hanggang July 31 lang to, ha? Yon! Ay! Miss Maidi Bagayas, magandang morning! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Ay, Boy Gonzales, Giselle Ricafort, baka gusto nyo ng reliable at stylish crossover SUV na yung presyo hindi aabot ng 1 milyon. Aba, Mike Santa Maria and Ate Sel, ang all-new Cherry Tigo Cross ng Cherry Auto Philippines ang siguradong para sa inyo. Magkano ba yan, Kombachero? 998,000 pesos lang. All-new Tigo Cross ay isang crossover SUV. Merong 1.5-liter 4-cylinder engine paired with 9-speed CVT transmission para sa mas swabe at fuel-efficient na drive. At alam mo ba, Secretary Art Tugade, sa loob ng Tigo Cross ay may sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. Ang laki. At hindi lang yan. Ano pa? Hindi rin nagpapahuli itong Cherry Tigo Cross dahil meron din itong Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Ang sarap magbiyahe kasama itong Cherry Auto Tigo Cross, all new Tigo Cross. Ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! Yun! Magkano ba ang presyuhan ng mga school supplies at uniforme? RH15 Giselle Recaport. Come in, Giselle! Jerry Katunying, ilang araw bago yung pasukan, nagsimula ng tumaas ang presyo ng mga uniforme at sa mga sapatos dito sa Baclaran Market. Ang polo at blouse sumipa sa 180 hanggang 280 kada piraso mula 150 hanggang 220. Pantalon 350 mula 250 hanggang 280. Palda naman 350 mula 250 o 250 hanggang 280 pesos.
Habang ang sando naglalaro yung presyo niyan mula 75 hanggang 150, mula sa 70 hanggang 130 kada piraso, ang medyas 3 piraso 50 pesos. Maging yung leather na sapatos 650 pesos na ngayon mula sa 550 hanggang 600. Yung pambata naman 350 habang mas mura at pinakamabili raw ngayon itong gomang sapatos na nasa 150 hanggang 300. Sa mga pamasok na bag 150 hanggang 280 ang pinakamura para doon sa mga pambata habang 300 hanggang 550 naman yung mga class A. Wala namang paggalaw yung presyohan ng mga school supply dito. Kagaya ng notebook, 18 pesos hanggang 20 pesos kada piraso. Ang bundle niyan o yung isang bundle, 180 pesos. Lapis, 15 hanggang 20 pesos kada piraso, 100 hanggang 180 pesos ang isang dosena naman. Ang ballpen, 10 piso hanggang 15 pesos, 120 ang isang kahon. Crayola, 65 pesos hanggang 130, gunting 35 pesos ang kada piraso. Ang glue, 25 pesos, ang yellow pad naman, 50 hanggang 65 pesos. Habang yung pencil case, 150 kada piraso, watercolor 35 hanggang 85 pesos, habang yung pencil pen 15 pesos. Kompleto. Yung payong, Oo. pero Ba't may mga bra ko nakita, Giselle? May mga bra ko nakita na... ha? Pwede ka kay Dennis yan? Yung mga pambal. Yung mga ano yan, mga pang elementary yan, kay Jerry Katunying, yung mga puti na yan. Ayan o. Mga baby bra yan. Baby bra. Meron palang ganun. Bakit kami ni Combachero inabot na ng high school, hindi man lang kami nakadalas niyan? Yung iba lang kasi yung ano yan eh. Oo. Yung payong naman na pambata, tumaas din yung presyo ngayon. Mula sa dating 100 hanggang 120 kada piraso, 150 na yan ngayon. Habang 100 hanggang 150 naman yung tumbler dito sa pamilyan. Tuloy daw ba ang pasukan? Baka naman napospon din yan. Hindi. Parang sa June 16. Tuloy na, June 16. Oo. Kaya sabi ng mga tindera dito, asahan na raw natataas pa yung mga bilihin dito. Pero inaangalan nila yung mga naglipa na naman ng mga online shop dahil mas tinatangkilik daw yan ngayon ng kanilang mga suki. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Baclaran, si Giselle. Sa Divisoria naman, si Boy Gonzales, mukhang maraming pinapaaral. Namili na rin ng mga school supplies. RH29, Boy Gonzales, come in, Boy! Jerry, Anthony, bumaba ang presyo ng ilang school supplies sa Divisoria kumpara sa kalipas taon. Ayon kay Rosella Encarnacion, vendor na school supplies sa M. De Santos Street at Tabora, ang presyo ng notebook elementary 10 pieces. Sino yan? Si Rosel Encarnacion. Hindi taberna yan, ha? Hindi misis yan, ha? Hindi ko misis yan, ha? Hindi, kapangalan ni Mrs. Ang presyo ng notebook elementary, 10 piraso, ang set 120, dati 150 pesos, bumaba ng 30 pesos. Ang notebook high school, 140 to 150 per piraso, 30 hanggang 50 pesos. Dating presyo naman ang lapis, 90, may 120, 150 per box. Ang ballpen naman nila nasa 80 hanggang 100 piso per box. Ang Crayola, 16 pieces, 75 pesos, 8 pieces, 35. Ang 24 pieces naman, 100. Anong dinadahilan nila, Boy, kung bakit bumaba? Dapat may dahilan yan. Hindi pwede yan. Pwede yung ganyan. Hindi pwedeng mas mura yan. Maraming stock at kaya kailangan gaba namin para mabili. Maraming stock. Ang bag dating 650 pesos, ngayon ay 400 pesos na lamang. Kahapon ay nag-ikot ang DTI sa Divisoria para i-monitor ang presyo ng mga school supply. Mas pura daw rito makakatipid ang mga bibili sa Divisoria. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, matapos mag-ikot kahapon, i-monitor niya ang presyo at inirekomenda niya sa publiko na partikular ang mga magulang na magtungo na lamang sa Divisoria dahil sa mas mura kaysa kung ikukumpara sa ibang mall. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! Si Danny Vidad, retired Manila Police.
Binabati lang yung mga Danny taga... Oh, si Danny Vidad. Oh, si Danny Vidad ng Homicide. Oo, Homicide. oh. Binabati lang niya yung mga taga Luna Apayaw na lagi daw nakatutok. 24 oras sa DZRH. Yan, sa Luna, mga taga Luna Apayaw. Kuya Joel Sarignaya, maganda morning. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan. Susunod na. This time check is brought to you